Sa personal preference ko, I both like clean look, which is kayang gawin dito kasi quick release lang yung saddlebags ko. Tapos at the same time, gusto ko rin, pagka babiyahe ako, adventure, syempre gusto ko makakapagdala ko ng tools, makakapagdala ko ng extra parts, madadala ko yung damit namin ng fiancé ko, madadala ko yung mga pasalubong na gusto kong iuwi. Hello! So, ako si Edward Rojas and ako yung owner nitong SRV 400 sa likod. From 0 kilometers to 33,000 kilometers na paggamit sa kanya. In terms naman sa durability and reliability niya, given na bago lang si QJ dito sa Pilipinas, binigyan ko siya ng try and then okay naman sa akin. Wala naman ako naging problema. Sobrang durable niya. Actually, araw-araw ko siyang gamit from pagsundo sa fiancé ko and then sa work, sa business, mga errands, yung mga malalapit na travel, breakfast ride, and syempre yung mga major rides tulad nung pagpunta namin sa vegan recently. In terms of reliability sa parts, wala naman ako naging problema sa kanya until now. Pagka kailangan ng oil filter, ng mga consumables, meron naman si Bristol. When it comes to mga accessories, ang dami rin ni Bristol. I think sa reliability, pasadong-pasado din siya sa akin. Isa sa mga special na feature niya is yung pagiging tipid niya sa gas, which is hindi mo makikita lagi sa isang 400cc na bike. Pero for this one, you have the speed, you have the looks, tapos you have the efficiency sa fuel. Para sa mga tao na simple na gusto ng simpleng cruiser bike or ng magagandang cruiser bike, makukuha nyo yun sa SRV 400. When it comes to utilities, una, meron akong panniers, itong nandito sa likod ngayon na nakakabit, so pan-daily ko siya. Alam naman natin sa Pilipinas, ang unpredictable yung weather natin, so minsan umuulan. So panniers para waterproof, literal yung bagahe mo. At the same time, easy mo lang makukuha. Tapos, meron din ako nung pagka gusto kong pamorma, ganyan, meron din ako nung leather type na saddlebag, which is quick release to. Ito naman yung ginamit ko sa vegan. Yung ginamit ko sa vegan is yung canvas. Waterproof din siya, pero mas secured lang siya kasi marami siyang ways para buksan. Or parang yung process niya para buksan is medyo complicated kumpara dun sa dalawang pinakita ko. So this one, makikita nyo naman sa video, makikita nyo na malaki talaga yung dala-dala ko, marami. Kasi syempre, nandun ka na sa vegan gusto mo magpasalubong, kailangan mo ng tools, kailangan mo ng lagayan ng damit mo. So, eto siya. So, ito yung dinala ko. Tapos at the same time, sa likod ng backrest ko, may lagayan ng luggage rack. So, fully packed yung mismong bike. So, sa personal preference ko, I both like clean look, which is kayang gawin dito kasi quick release lang yung saddlebags ko. Tapos at the same time, gusto ko rin, pagka babiyahe ako, adventure, syempre gusto ko makakapagdala ko ng tools, makakapagdala ko ng extra parts, madadala ko yung damit namin ng fiancé ko, madadala ko yung mga pasalubong na gusto kong iuwi. For those na interested naman dito sa bike na to, you should give it a try. Kasi una sa lahat, QJ or yung Bristol mismo, maganda yung services nila sa customers nila. I think para sa akin base sa experience ko sa kanila, hindi naman nila pinabayaan yung bike ko. When it comes to maintenance, ganyan, mga suggestions, mga advice para mapanatili yung condition ng bike, andyan yung Bristol. Ang ganda ng performance ng SRV. I think the more na ginagamit siya, the more na nag-i-smoothen yung performance niya. Hopefully, sa mga darating na 1,000 kilometers pa for my 40th, 50,000 kilometers, sana wala pa akong maging problema. Pero again, kudos sa QJ, kudos sa Bristol for having this bike. Ang ganda-ganda and sana yung mga susunod na models nito ilabas niyo pa. Thank you so much Bristol and QJ again for the opportunity para ma-share ko yung experience ko dito sa SRV 400. Bilang an underrated bike, I'm proud to say na okay siya. Thank you so much and ride safe sa ating lahat.